Sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, may isang babae na nagngangalang Elena. Isa siyang mapagmahal na asawa at isang mapag-arugang ina. Hindi siya mayaman, ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Ang kanyang asawa ay si Ricardo, isang lalaking matapang, masipag, at puno ng pangarap. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, halos wala silang pera. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ngunit sa kabila ng kahirapan, masaya sila kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Marco. Si Marco ay isang masayahing batang lalaki na lumaki na ang tanging kayamanan ay ang pagmamahal ng kanyang ina at ama. Sa murang edad, nakita niya kung paano magsakripisyo ang kanyang mga magulang para lamang may makain sila araw-araw. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang lahat. Nagkaroon ng pagkakataon si Ricardo na makapasok sa isang malaking negosyo sa Maynila. Dito nagsimula ang kanyang pag-angat. Mula sa pagiging ordinaryong empleyado, naging manager siya. Pagkatapos ay naging kasosyo ng isang kilalang negosyante. Unti-unting dumami ang kanyang pera. Unti-unti ring lumaki ang kanyang pangalan. At kasabay ng pagyaman niya ay ang unti-unting paglayo ng kanyang puso sa kanyang pamilya. Bago natin simulan ang masalimuot at nakakaiyak na kwento ni na Elena, Ricardo, at Marco, maglaan muna tayo ng ilang segundo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng aral, emosyon, at mga pangyayaring sumasalamin sa tunay na buhay, huwag kalimutang pindutin ang like button, ay share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon upang makapaghatid pa tayo ng mas maraming makabuluhang kwento. Ngayon, alamin natin kung paano binago ng pera ang isang pamilya at kung paano bumalik ang nakaraan upang singilin ang isang taong tumalikod sa kanyang sariling dugo. Isang gabi, habang naghahapunan sina Elena at Marco, tumunog ang telepono. Mabilis na sinagot ni Elena. "Hello." Narinig niya ang boses ni Ricardo. "Elena, hindi ako makakauwi ngayong linggo. Marami pa akong asikasuhin." Napabuntong hininga si Elena. "Ikatlong linggo na ito, Ricardo. Alam ko. Para rin naman ito sa atin." Hindi na sumagot si Elena. Narinig ni Marco ang usapan. "Mama, kailan uwi si Papa?" Napangiti si Elena kahit mabigat ang kanyang loob. "Malapit na, anak." Ngunit hindi na umuwi si Ricardo ng linggong iyon. Hindi rin sa sumunod. At hindi rin sa susunod pa. Makalipas ang ilang buwan, bihira na lamang silang magkita. Madalas ay pera na lang ang ipinapadala ni Ricardo. Unti-unting napalitan ng tseke ang kanyang presensya. Unti-unting napalitan ng pera ang kanyang pagmamahal. Isang araw, nagulat si Elena nang biglang dumating si Ricardo sa bahay. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama itong isang eleganteng babae. Nakatayo si Elena sa pintuan habang hawak ang kamay ni Marco. Naramdaman agad niya na may mali. "Ricardo, sino siya?" Tahimik si Ricardo. Tumingin siya sa babae. Pagkatapos ay bumaling kay Elena. "May kailangan tayong pag-usapan." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Tahimik na nakaupo si Marco sa isang sulok. Nararamdaman niyang may masamang mangyayari. Huminga ng malalim si Ricardo. "Elena, ayoko ng paligoy-ligoy." Naniga si Elena. "Anong ibig mong sabihin?" "May iba na akong mahal." Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Pakiramdam niya ay hindi niya narinig ng tama ang sinabi. "Ano?" "Matagal na." Napaluha si Elena. "May anak tayo, Ricardo." "Alam ko." 20 taon tayong nagsama. "Alam ko rin. Lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo natin." Napayuko si Ricardo. Ngunit wala nang pagsisisi sa kanyang mukha. Parang matagal na niyang pinagdesisyonan ang lahat. "Hindi na ako masaya." Ang simpleng pangungusap na iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Elena. Hindi niya napigilang umiyak. Samantalang si Marco, na nooy nasa pintuan, ay narinig ang bawat salita.
12 taong gulang pa lamang siya noon. Ngunit habang pinapakinggan niya ang kanyang ama, tila isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namatay. Lumapit siya. Papay. Napalingon si Ricardo. Bakit mo kami iwan? Tahimik ang buong bahay. Walang marinig kundi ang paghikbi ni Elena. Tumingin si Ricardo sa anak. Ngunit sa halip na yakapin ito, ibinaba niya lamang ang kanyang tingin. Maiintindihan mo rin paglaki mo. Hindi. Napasigaw si Marco. Lumuluha na siya. Hindi kita maintindihan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Kasabay ng malakas na ulan na nagsimulang bumuhos. Habang tumatakbo siya sa kalsada, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama. May iba na akong mahal. May iba na akong mahal. May iba na akong mahal. Hindi niya alam na iyon ang gabing tuluyang mawawasak ang kanilang pamilya. Makalipas ang isang buwan, opisyal nang iniwan ni Ricardo sina Elena at Marco. Lumipat siya sa Maynila. Kasama ang bagong babae sa kanyang buhay. Kasabay nito, lalo pang lumaki ang kanyang negosyo. Lalong dumami ang kanyang pera. Lalong sumikat ang kanyang pangalan. Makalipas lamang ang ilang taon, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Habang si Elena naman ay naiwan sa probinsya. Namamasukan kung saan-saan. Naglalaba. Nagbebenta ng pagkain. Naglilinis ng bahay ng ibang tao. Ginawa niya ang lahat para maitaguyod si Marco. Maraming gabi na hindi siya kumakain para lamang may baon ang kanyang anak kinabukasan. Maraming umaga na umiiyak siya ng palihim upang hindi makita ni Marco. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Samantala, habang lumalaki si Marco, may isang bagay na hindi nawawala sa kanyang puso. Ang sugat. Ang sugat na iniwan ng kanyang ama. Sa bawat pagkakataong nakikita niya sa telebisyon ang mukha ni Ricardo na ini-interview bilang matagumpay na bilyonaryo, lalo lamang lumalalim ang kanyang galit. Habang ipinagmamalaki ng buong bansa ang tagumpay ni Ricardo, siya naman ay tahimik na nagdurusa sa alaala ng lalaking tumalikod sa kanila. Ngunit hindi alam ni Marco na darating ang araw na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. At sa araw na yon, magsisimula ang pagbagsak ng isang bilyonaryo. At magsisimula rin ang pinakamapait na paghihiganti na hindi kailanman nakita ni Ricardo na paparating. Makalipas ang maraming taon, naging binata na si Marco. 22 taong gulang. Matangkad. Matalino. Masipag. At higit sa lahat, determinadong baguhin ang buhay nilang mag-ina. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na personalidad ay may apoy na patuloy na nag-aalab. Apoy ng sama ng loob. Apoy ng mga tanong na hindi kailanman nasagot. Isang gabi, nadatnan niya ang kanyang ina na tahimik na nakaupo sa labas ng bahay habang nakatingin sa mga bituin. Lumapit siya. Mama. Napangiti si Elena. Anak. Umupo siya sa tabi nito. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita si Marco. Minahal mo pa rin ba si Papa? Natahimik si Elena. Tumingin siya sa malayo. At sa kanyang mga mata, makikita pa rin ang bakas ng sakit na hindi tuluyang naghilom kahit lumipas na ang maraming taon. Dati. Napangiti siya ng mapait. Pero natutunan ko ring mabuhay nang wala siya. Hindi agad nagsalita si Marco. May gusto siyang sabihin. Matagal na niya itong gustong sabihin. Ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Mama ni. Elan. Balang araw pananagutin ko siya. Biglang napatingin si Elena sa anak. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niya sa mga mata ni Marco ang parehong apoy na minsang nakita niya sa sarili noong gabing iniwan sila ni Ricardo. Ngunit ang apoy na iyon ay mas matindi. Mas mapanganib. At hindi niya alam na ang apoy na iyon ang magdadala sa kanilang lahat sa isang landas na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Napahawak si Elena sa kamay ng kanyang anak. Marco, huwag mong hayaang sirain ka ng galit. Bahagyang ngumiti si Marco, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Hindi ako nagpapadala sa galit, Mama. Kung ganoon, bakit mo sinabing pananagutin mo siya? Tahimik siyang tumingin sa madilim na kalangitan. Dahan-dahang huminga.
Dahil may mga taong kailangang harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa. Hindi nakasagot si Elena. Kilala niya ang kanyang anak. Kapag may pinanghahawakan itong prinsipyo, hindi basta-basta bumibitaw. Ngunit kilala rin niya ang kabutihan nito. Umaasa siyang mas mananaig ang kabutihang iyon kaysa sa sakit na matagal nang nakatanim sa puso nito. Lumipas ang mga buwan. Nagtapos si Marco ng may mataas na karangalan sa kursong Business Administration. Halos maiyak si Elena habang pinapanood ang anak na tumatanggap ng medalya sa entablado. Naalala niya ang mga panahong halos wala silang makain. Ang mga gabing ginugol niya sa paglalaba. Ang mga umagang gigising siyang masakit ang likod dahil sa pagtatrabaho. Lahat ng sakripisyo ay tila naging sulit sa sandaling iyon. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya ng mahigpit ang anak. Napakagaling mo, anak. Ikaw ang dahilan nito, mama. Napaluha si Elena. Hindi. Ngumiti si Marco. Ikaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Elena ng kapayapaan. Ngunit hindi niya alam na ang araw na iyon ay simula lamang ng mas malaking pagbabago. Ilang linggo matapos ang graduation, nagsimula si Marco na maghanap ng trabaho. Hindi siya basta-basta nag-a-apply kung saan-saan. May partikular siyang target. May partikular siyang layunin. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng lumang laptop habang tinitingnan ang profile ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kumpanya ni Ricardo. Ang kumpanya na nagbigay dito ng bilyon-bilyong piso. Ang kumpanyang mas mahalaga pa sa sariling pamilya nito. Nakatingin lamang siya sa larawan ng kanyang ama sa website. Mas matanda na ito ngayon. Mas formal. Mas makapangyarihan. Ngunit para kay Marco, isa pa rin itong lalaking tumalikod sa asawa at anak. Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kusina. Anak, kakain na. Mabilis niyang isinara ang laptop. Teka lang po. Habang kumakain sila, napansin ni Elena na tila may malalim na iniisip ang anak. May problema ba? Wala po. Sigurado? Tumango si Marco. Ngunit hindi kumbinsido si Elena. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Marco sa kanyang silid. Binuksan niyang muli ang laptop. At nagsumite siya ng aplikasyon. Hindi sa ordinaryong posisyon, kundi sa isang management trainee program na personal na sinusuportahan ni Ricardo. Libu-libong aplikante ang nagsusumite bawat taon. Kaunti lamang ang natatanggap. Ngunit may tiwala si Marco sa sarili niya. Hindi dahil gusto niyang mapalapit sa kanyang ama, kundi dahil gusto niyang maintindihan ang mundong pinili nito kapalit ng kanilang pamilya. Makalipas ang 2 buwan, isang email ang dumating. Nanginginig pa ang kamay niya habang binubuksan ito. Pagkatapos ng ilang segundo, napangiti siya. Natanggap siya. Isa siya sa 50 napiling aplikante mula sa buong bansa. Napatayo siya agad. Mama! Mula sa kusina ay nagmamadaling lumabas si Elena. Ano yon? Natanggap ako. Napanganga si Elena. Saan? Ipinakita ni Marco ang email. Pagkabasa pa lamang ni Elena sa pangalan ng kumpanya, tila natigilan siya. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kumpanyang pag-ari ni Ricardo. Hindi agad siya nakapagsalita. Napansin yon ni Marco. Mama. Tahimik lamang si Elena. Galit ka ba? Umiling siya. Hindi. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Anak Enan? Sigurado ka ba rito? Tumango si Marco. Kailangan ko itong gawin. Bakit doon? Sandaling natahimik si Marco. Pagkatapos ay sumagot siya. Dahil iyon ang pinakamalaking oportunidad para sa kinabukasan natin. Alam ni Elena na hindi iyon ang buong katotohanan. Ngunit wala na siyang sinabi. Kinabukasan, umalis si Marco patungong Maynila. Habang umaandar ang bus, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga tanawin sa labas. Mga palayan. Mga bundok. Mga baryo. Unti-unti silang napapalitan ng mga gusali. Ng trapiko. Ng ingay ng syudad.
At habang papalapit siya sa Maynila, lalo ring lumalapit ang nakaraan. Pagdating niya sa lungsod, agad siyang namangha sa laki ng punong tanggapan ng kumpanya. Napakalaking gusali. Salamin ang buong harapan. Parang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Tumayo siya sa harap nito. At sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang lumang bahay nilang yari sa kahoy. Ang bahay na iniwan ni Ricardo. Napakapit siya sa hawakan ng kanyang bag. Pagkatapos ay pumasok. Sa orientation ng mga bagong trainees, halos lahat ay excited. Maraming nangangarap umangat. Maraming gustong yumaman. Maraming gustong maging katulad ni Ricardo. Ngunit si Marco lamang marahil ang naroon na may ibang dahilan. Sa kalagitnaan ng programa, isang balita ang ikinatuwa ng lahat. Magkakaroon daw ng espesyal na pagbisita ang mismong founder ng kumpanya. Si Ricardo. Biglang naging mainay ang buong silid. Grabe! Makikita natin siya ng personal. Napakaswerte natin. Sana makapagpa-picture ako. Ngunit si Marco ay tahimik lamang. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa paghanga. Kundi dahil matapos ang napakaraming taon, makikita niyang muli ang lalaking sumira sa kanilang pamilya. Dumating ang araw ng pagbisita. Punong-puno ng seguridad ang buong gusali. May mga executive. May mga manager. May mga assistant. At pagkatapos ay bumukas ang malaking pinto ng conference hall. Pumasok si Ricardo. Agad tumayo ang lahat. Pumalakpak. Ngumiti si Ricardo habang binabati ang mga tao. Sa unang tingin, isa siyang kahanga-hangang leader. Mabait ang kilos. Magalang magsalita. Matalino. Karismatiko. Eksakto ang imaheng ipinapakita niya sa publiko. Ngunit para kay Marco, iba ang nakikita niya. Nakikita niya ang lalaking iniwan ang kanyang ina sa gitna ng pag-iyak. Nakikita niya ang lalaking hindi man lamang lumingon habang tumatakbo siyang umiiyak sa ulan. Nagsimula ang talumpati. Pinag-uusapan ni Ricardo ang sipag. Pagsisikap. Pamilya. Pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Napakuyom ng mahigpit ang kamao ni Marco. Pamilya. Narinig niya ang salitang iyon. At halos matawa siya sa pait. Paano nito nagagawang magsalita tungkol sa pamilya? Paano nito nagagawang magpanggap na huwaran? Ngunit hindi siya nagpahalata. Tahimik lamang siyang nakinig. Pagkatapos ng programa, isa-isang nakipagkamay si Ricardo sa mga trainees. Palapit ng palapit. Hanggang sa tuluyan itong huminto sa harapan ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, magkalapit silang muli. Mag-ama. Ngunit isa lamang sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan. Iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Congratulations. Tinitigan ni Marco ang kamay nito. Naalala niya ang maliit niyang kamay noon. Ang kamay na umabot sa ama habang umiiyak siya. Ang kamay na hindi hinawakan pabalik. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Ricardo. Nagtagpo ang kanilang mga palad. At sa sandaling iyon, walang kaalam-alam si Ricardo na ang binatang kaharap niya ay hindi lamang isang trainee. Hindi lamang isang empleyado. Kundi ang mismong anak na iniwan niya noon. Ang anak na unti-unti nang pumapasok sa mundong pinaghirapan niyang buuin. At ang anak na balang araw ay maaaring maging dahilan ng pinakamalaking pagbagsak ng kanyang buhay. Ngunit sa mga sumunod na linggo, may mga bagay na nagsimulang mangyari na hindi inaasahan ni Marco. Mga bagay na magpapagulo sa kanyang plano. Mga bagay na magpapatanong sa kanya kung sapat pa ba ang galit na matagal niyang iningatan. Dahil habang mas nakikilala niya si Ricardo bilang isang tao, may mga lihim siyang unti-unting natutuklasan sa loob ng kumpanya. Mga lihim na mas madilim pa kaysa sa simpleng pagtataksil sa pamilya. At ang mga lihim na iyon ay unti-unting magdadala sa kanya sa isang katotohanang kayang sirain, hindi lamang si Ricardo, kundi ang buong imperyong itinayo nito. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan ang pagdating ni Marco sa opisina. Tahimik pa ang buong palapag. Iilan pa lamang ang mga empleyadong naroroon. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang workstation, napansin niyang bukas ang pinto ng isang conference room. May dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na seryosong nag-uusap. Hindi niya sana papansinin.
Ngunit isang pangalan ang narinig niya. Ricardo. Automatiko siyang napahinto. Hindi siya tuluyang lumingon. Nagkunwari siyang may tinitingnan sa kanyang cellphone. Hindi pwedeng malaman ni Ricardo ang tungkol doon. Masyado nang malaki ang halaga. Nakabaon na tayong lahat. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Pagkatapos ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang naglakad palayo. Hindi niya alam ang buong konteksto. Ngunit sapat iyon upang magtanim ng duda sa kanyang isip. Sa buong araw, paulit-ulit niyang naalala ang usapan. Hindi niya alam kung may kaugnayan iyon sa negosyo, sa pera, o sa kung ano mang lihim na tinutukoy nila. Ngunit isang bagay ang sigurado. May tinatago ang ilang tao sa loob ng kumpanya. At tila hindi iyon alam ni Ricardo. O baka naman alam nito at nagpapanggap lamang. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting napansin ng mga supervisor ang husay ni Marco. Mabilis siyang matuto. Matalino siyang magsuri. At hindi siya natatakot magbigay ng opinyon kahit sa mga mas nakakataas sa kanya. Dahil dito, napili siya para sa isang espesyal na proyekto. Nang marinig niya ang detalye, halos hindi siya makapaniwala. Direkta siyang magtatrabaho kasama ang executive team. Kasama si Ricardo. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Elena. Kumusta ka, anak? Ayos lang po. Kumakain ka ba ng tama? Napangiti si Marco. Pareho pa rin ang kanyang ina. Kahit gaano na siya katanda, lagi pa rin siyang aalalahanin nito. Opo. Napapagod ka ba? Medyo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Elena. Normal lang iyon. Sandaling natahimik si Marco. Pagkatapos ay nagsalita. Mama. Enan? Minsan ba naisip mong patawarin si Papa? Mahabang katahimikan ang sumunod. Tanging paghina lamang ng kanyang ina ang kanyang naririnig. Maraming beses. Seryoso. Bakit? Dahil kapag araw-araw kang galit, ikaw rin ang nauubos. Napatingin si Marco sa bintana ng kanyang apartment. Sa ibaba ay kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Napatawad mo na ba siya? Hindi agad sumagot si Elena. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan itong nagsalita. Hindi ko alam. Napapikit si Marco. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang katotohanang matagal nang ikinukubli ng kanyang ina. May sugat pa rin pala. May sakit pa rin pala. At marahil ay hindi iyon kailanman tuluyang nawala. Kinabukasan, nagsimula ang espesyal na proyekto. Nasa isang malaking conference room ang mga executive. Nandoon din si Ricardo. Nakaupo si Marco sa pinakadulo ng mesa. Tahimik lamang. Pinagmamasdan ang lahat. Sa loob ng 2 oras, puro negosyo ang pinag-usapan. Mga expansion. Mga investment. Mga bagong kumpanya. Ngunit may isang bagay na napansin si Marco. Sa tuwing may isang executive na nagngangalang Victor ang magsasalita, tila nagiging maingat ang lahat. Para bang may kakaibang impluwensya ito. Kahit si Ricardo ay tila nagtitiwala rito ng lubusan. Matapos ang meeting, lumapit si Victor kay Ricardo. Magkasama silang naglakad palabas. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Marco ang ekspresyon ni Victor. Sandali lamang iyon. Ngunit sapat upang mapansin niya. Hindi iyon ekspresyon ng katapatan, kundi ng isang taong may tinatagong agenda. Pagkaraan ng ilang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Bandang 9:00 ng gabi. Halos wala ng tao sa opisina. Naiwan si Marco upang tapusin ang ilang report. Habang nagpiprint siya ng dokumento, napansin niyang may naiwang folder sa printer room. Mukhang mahalagang file. Wala sana siyang balak tingnan. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa takip, natigilan siya. Victor. At sa ibaba nito ay may nakasulat na confidential. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may nagsasabing mahalaga ang laman nito. Ilang segundo siyang nagdadalawang isip. Pagkatapos ay marahan niyang binuksan ang folder. Pagkakita niya sa unang pahina, kumunot agad ang kanyang noo.
Mga financial records. Mga transaksyon. Mga account. Ngunit habang tumatagal siyang nagbabasa, mas lalo siyang natigilan. May malaking halaga ng pera na inililipat sa iba't ibang kumpanya. Mga kumpanyang tila hindi konektado sa negosyo. Mga kumpanyang halos hindi kilala. At habang sinusuri niya ang mga petsa, may isang detalye ang nagbigay sa kanya ng matinding kutob. May mga pirma. Mga otorisasyon. Ngunit hindi pirma ni Ricardo. Parang may gumagamit sa pangalan nito nang hindi nito nalalaman. Biglang bumukas ang pinto. Agad isinara ni Marco ang folder. Muntik pa itong malaglag sa kanyang kaba. Pumasok ang isang babaeng empleyado. Marco, nandito ka pa pala. Napabuntong hininga siya. Akala ko ako na lang ang natira. Ngumiti siya ng pilit. Pagkatapos umalis ng babae, mabilis niyang ibinalik ang folder kung saan niya ito nakita. Ngunit hindi na nawala sa isip niya ang nabasa. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Habang nasa meeting, palihim niyang pinagmasdan si Victor. Mukhang normal ito. Kalmado. Professional. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ni Marco rito. May duda na. May hinala na. At habang tumatagal, lalo lamang lumalalim ang mga tanong sa kanyang isip. Makalipas ang isang linggo, nagkaroon ng emergency board meeting. Nagulat ang buong kumpanya. May nawawalang malaking halaga ng pera. Napakalaking halaga. Daang milyong piso. Nagkagulo ang mga executive. May nagsisihan. May nagtatakipan. May natataranta. At sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik lamang si Victor. Masyadong tahimik. Samantalang si Ricardo ay halatang galit na galit. Hindi pa kailanman nakita ni Marco ang ganitong anyo nito. Namumula ang mukha. Mariing nakahawak sa mesa. Hanapin niyo kung sino ang may kagagawa nito. Tahimik ang lahat. Ngayon din ni. Pagkatapos ng meeting, nakita ni Marco si Ricardo na mag-isang nakatayo sa malaking bintana ng opisina nito. Nakatingin sa lungsod. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya itong mukhang matanda. Mukhang pagod. Mukhang mabigat ang dinadala. Hindi ang makapangyarihang bilyonaryo na nakikita sa telebisyon. Kundi isang lalaking tila unti-unting nawawala ng kontrol sa sariling imperyo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Marco. Kundi pagtataka. Dahil kung totoo ang kanyang hinala, maaaring may mas malaking kalaban si Ricardo kaysa sa inaakala ng lahat. At maaaring ang taong sumisira sa kumpanya ay hindi ang bilyonaryong ama na kinamumuhian niya sa loob ng maraming taon. Maaaring may ibang tao sa likod ng lahat. At habang papalapit siya sa katotohanan, hindi niya alam na may isang tao ring nagsimulang maghinala tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Isang taong nakakakita ng pagkakahawig niya kay Ricardo. Isang taong unti-unting nagdudugtong sa mga piraso ng nakaraan. At kapag nabuo na ang larawan, maaaring mabunyag ang lihim na 20 taon nang nakabaon sa katahimikan. Lumipas ang ilang araw matapos ang emergency board meeting. Mas naging tensyonado ang buong kumpanya. Ang dating masiglang opisina ay napalitan ng bulungan, pagdududa, at takot. Kahit sa cafeteria, hindi maiwasan ng mga empleyado na pag-usapan ang nawawalang pera. Ano kaya talaga ang nangyari? Sabi nila, baka may insider. Imposibleng basta mawala ang ganoong kalaking halaga. Tahimik lamang si Marco habang umiinom ng kape. Mas lalong naging maingat siya. Ayaw niyang malaman ng iba na may mga bagay siyang natutuklasan. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang siyang napapalapit sa gitna ng gulo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa project office, may kumatok sa pinto. Pagtingin niya, isang babae ang nakatayo roon. Nasa huling bahagi ng 30 taong gulang. Maayos manamit. Matalas ang mga mata. At may kakaibang kumpiyansa sa kanyang kilos. Marco. Opo. Ngumiti ito. Ako si Sofia. Inabot nito ang kamay. Nagkamayan sila. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Tungkol saan po? Mabilis kang umangat.
Bahagyang ngumiti si Marco. Masipag lang po. Ngunit hindi nawala ang tingin ni Sofia sa kanya. Parang may sinusuri. Parang may hinahanap. Maya-maya ay nagsalita ito. Alam mo bang kahawig mo si Ricardo noong bata pa siya? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Marco. Ngunit hindi siya nagpahalata. Nagkibit balikat lamang siya. Marami pong nagsasabi niyan. Tumango si Sofia. Ngunit tila hindi kumbinsido. Pagkaalis nito, napahinga ng malalim si Marco. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtitig sa kanya ng babae. Parang may alam ito. O baka naman may pinaghihinalaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina. Punong-puno ng mga report ang kanyang mesa. Mula nang mawala ang malaking halaga ng pera, halos hindi na siya nakakauwi ng maaga. Araw-araw ay may bagong problema. Araw-araw ay may bagong tanong. At higit sa lahat, araw-araw ay mas lumalaki ang kanyang pagdududa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Biglang pumasok si Victor. May oras ka ba? Tumango si Ricardo. Umupo si Victor sa harapan nito. Mukhang kalmado gaya ng dati. Ngunit hindi alam ni Ricardo na habang nakatingin ito sa kanya, may sarili itong mga plano. May balita na ba? Umiling si Ricardo. Wala pa. Napabuntong hininga si Victor. Kung hindi natin ito maaayos, maaaring maapektuhan ang mga investor. Alam iyon ni Ricardo. At iyon mismo ang bumabagabag sa kanya. Sa loob ng 20 taon, itinayo niya ang imperyong ito. Halos buong buhay niya ang inialay niya rito. Maraming pagkakataon na mas pinili niya ang negosyo kaysa pamilya. Mas pinili niya ang mga meeting kaysa mahahalagang sandali sa buhay ng kanyang anak. Mas pinili niya ang pera kaysa pagmamahal. At ngayon, pakiramdam niya ay may unti-unting sumisira sa lahat ng pinaghirapan niya. Pagkaalis ni Victor, napatingin siya sa isang lumang larawan na nasa drawer ng kanyang mesa. Matagal na niya itong hindi binubuksan. Dahan-dahan niya itong inilabas. Larawan yun ni na Elena at Marco. Maliit pa si Marco noon. Nakakandong sa kanya. Pareho silang nakangiti. Matagal niya lamang itong tinitigan. Pagkatapos ay napapikit. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit habang tumatanda siya, mas madalas bumalik sa kanya ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Mga alaalang dati niyang tinatakasan. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagsisiyasat ni Marco. Tuwing may pagkakataon, pinag-aralan niya ang mga dokumentong nahahawakan niya. Unti-unti niyang napapansin ang isang pattern. Paulit-ulit lumalabas ang pangalan ng ilang shell companies. At sa likod ng mga kumpanyang iyon, tila may koneksyon kay Victor. Ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Kailangan niyang maging maingat. Dahil isang maling hakbang lamang ay maaari siyang mawalan ng trabaho. O mas malala pa. Isang gabi, habang pauwi siya sa kanyang apartment, may tumawag sa kanya. Mama. Ngunit hindi si Elena ang nasa kabilang linya. Isang hindi pamilyar na babae ang nagsalita. Ikaw ba si Marco? Biglang kumabog ang dibdib niya. Opo. Ako si Sofia. Napakunot ang kanyang noo. Bakit po? Pwede ba tayong magkita bukas? Bakit? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. May mga bagay akong gustong itanong tungkol sa pamilya mo. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya agad nakasagot. Pamilya. Iyon mismo ang salitang matagal niyang iniiwasan sa loob ng kumpanyang iyon. Bakit? Dahil may kutob ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ano pong kutob? Ngunit hindi agad sumagot si Sofia. Sa halip ay sinabi lamang nito. Magkita tayo bukas. Pagkatapos ay pinatay ang tawag. Buong gabi ay hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Sofia. May nalaman na ba ito? May nakapagsabi ba? O baka naman nagkataon lamang? Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Pagdating ni Marco, naroon na si Sofia. Mukhang seryoso ito.
At tila matagal nang pinag-isipan ang sasabihin. Umupo siya sa tapat nito. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Hindi agad sumagot si Sofia. Sa halip ay may inilabas itong lumang litrato. At nang makita yon ni Marco, parang tumigil ang mundo. Larawan yon nina Elena at Ricardo. 20 taon na ang nakalipas. Bago pa sila naghiwalay. Dahan-dahang napatingin si Marco kay Sofia. Saan niyo nakuha ito? Huminga ng malalim ang babae. Dahil dati akong sekretary ni Ricardo. Parang may sumabog sa isip ni Marco. Alam ko kung sino ang nanay mo. Tahimik ang buong CAF. Tanging tunog ng aircon ang maririnig. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may ibang taong nakakaalam ng lihim na matagal niyang itinago. Ano pa ang alam ninyo? Tumingin si Sofia sa kanya. May lungkot sa mga mata nito. Mas marami kaysa sa iniisip mo. Unti-unti niyang inilapag sa mesa ang ilang lumang dokumento. Mga litrato. Mga record. Mga papel na matagal nang nakatago. At habang isa-isang tinitingnan iyon ni Marco, may isang katotohanan ang nagsisimulang mabuo sa kanyang harapan. Isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Dahil lumalabas na hindi lamang basta iniwan ni Ricardo ang kanyang pamilya noon. May nangyari sa likod ng mga pangyayari. May mga taong nakialam. May mga taong nagsinungaling. At habang mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa nakaraan, unti-unti ring nababago ang larawan ng lalaking kinamuhian niya sa loob ng 20 taon. Ngunit bago pa niya mabuo ang buong katotohanan, may isa pang pangyayaring magaganap sa kumpanya. Isang pangyayaring magpapayanig sa buong imperyo ni Ricardo. At sa pagkakataong iyon, hindi na pera lamang ang mawawala. Dahil may isang tao na naghahanda ng ibagsak mismo ang pangalan ni Ricardo sa harap ng buong bansa. Tahimik na nakaupo si Marco sa CAF matapos umalis si Sofia. Nakatitig lamang siya sa mga dokumentong naiwan sa harapan niya. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundong matagal niyang binuo sa kanyang isip. Sa loob ng 20 taon, iisa lamang ang pinaniwalaan niya. Nakusang pinili ni Ricardo ang ibang babae. Na mas mahalaga rito ang pera kaysa pamilya. Na walang pakialam ang kanyang ama sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit ayon sa mga dokumentong ipinakita ni Sofia, hindi ganoon kasimple ang nangyari. May mga liham si Elena na hindi kailanman natanggap ni Ricardo. May mga liham si Ricardo na hindi kailanman nakarating kay Elena. May mga record ng bank transfer na hinarang at binago. May mga taong sadyang nagpalayo sa kanila sa isa't isa. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Isa sa mga pangalang paulit-ulit na lumalabas sa mga dokumento ay si Victor. Ang mismong lalaking pinakakatiwalaan ni Ricardo sa loob ng maraming taon. Habang binabasa ni Marco ang bawat pahina, unti-unting lumilitaw ang isang mas madilim na larawan ng nakaraan. Noong nagsisimula pa lamang umangat si Ricardo sa negosyo, nakita ni Victor ang potensyal nito. Alam niyang balang araw ay magiging napakayaman nito. At alam din niyang hanggat buo ang pamilya ni Ricardo, mananatiling malakas ang impluwensya ni Elena sa kanyang mga desisyon. Kaya dahan-dahan niyang sinimulan ang kanyang mga plano. Mga maling impormasyon. Mga kasinungalingan. Mga liham na hindi ipinadala. Mga mensaheng binago. At habang lumalayo sina Elena at Ricardo sa isa't isa, mas lalo namang lumalapit si Victor sa sentro ng negosyo. Ngunit kahit may manipulasyong nangyari, may isang katotohanang hindi maitatanggi. Si Ricardo pa rin ang gumawa ng desisyong umalis. Si Ricardo pa rin ang hindi lumingon. Si Ricardo pa rin ang nagpabaya sa kanyang pamilya. At iyon ang bahaging hindi mabubura ng anumang paliwanag. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Ang dalit na ininatan niya sa loob ng 2 dekada. Ang paghihiganting matagal niyang pinlano. At ngayon, ang katotohanang hindi pala niya lubos na alam ang buong kwento. Samantala, sa punong tanggapan ng kumpanya, tuluyan nang sumabog ang iskandalo. May mga dokumentong lumabas sa media. May mga financial anomalies na natuklasan. May mga investor na nagsimulang umatras. Bumagsak ang presyo ng mga shares. Nagkagulo ang buong kumpanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
nakita ng publiko ang imperyo ni Ricardo na nanginginig. Ngunit mas nakakagulat pa ang sumunod. Sa isang emergency audit, natuklasan ang mga account na konektado kay Victor. Daang milyong piso. Pagkatapos ay bilyon. At habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang katotohanan. Si Victor ang nasa likod ng malaking pagnanakaw. Mahigit 15 taon niyang dahan-dahang ninanakawan ang kumpanya. Ginagamit ang tiwala ni Ricardo laban dito. Ginagamit ang kanyang posisyon upang ilihis ang pera sa iba't ibang account. At nang maramdaman niyang malapit nang mabunyag ang lahat, sinubukan niyang ibagsak si Ricardo upang siya ang masisi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naging sapat ang kanyang plano. Dahil may isang taong nakahandang lumaban. Si Marco. Ginamit niya ang lahat ng dokumentong nakalap niya. Ang lahat ng pattern na kanyang natuklasan. Ang lahat ng ebidensyang pinagdugtong-dugtong niya sa loob ng maraming buwan. At sa harap ng board of directors, investor, auditor, at abogado, malinaw niyang ipinakita kung paano isinagawa ni Victor ang panlilinlang. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Walang makapaniwala. Maging si Ricardo ay nakatitig lamang sa kanya. Habang pinapanood ang binatang unti-unting nagliligtas sa kumpanyang minsan niyang inialay ang buong buhay niya. Nang matapos ang presentasyon, tumayo ang pinuno ng audit team. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap, malinaw na si Victor ang responsable. Parang nabunutan ng tinik ang buong silid. Ngunit para kay Ricardo, iba ang naramdaman niya. Hindi tagumpay. Hindi saya. Kundi isang matinding tanong. Sino ba talaga ang binatang ito? Bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata? Bakit tila may koneksyon siyang hindi maipaliwanag? Makalipas ang ilang araw, ipinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. Tahimik na pumasok si Marco. Nasa harapan niya ngayon ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng 20 taon. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Hindi na kasing tindi ng dati ang galit. May sakit pa rin. May sugat pa rin. Ngunit may mga tanong na ring naghahanap ng sagot. Umupo ka. Tahimik siyang umupo. Matagal silang walang imikan. Pagkatapos ay nagsalita si Ricardo. Marami akong utang na pasasalamat sa iyo. Hindi sumagot si Marco. Huminga ng malalim si Ricardo. Sino ka ba talaga? Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa wakas, dumating na ang sandaling hindi maiiwasan. Dahan-dahang inilabas ni Marco ang lumang litrato ni na Elena at Ricardo. Ipinatong niya iyon sa mesa. Namutla si Ricardo. Parang nawalan ng hangin ang buong silid. Nanginginig niyang hinawakan ang larawan. Impossible. Namasa ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang napatingin kay Marco. At sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang empleyado. Hindi isang trainee. Hindi isang bayani ng kumpanya. Kundi ang batang minsang tumawag sa kanya ng si Papa. Marco Lee. Bumigay ang kanyang boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At saka lamang niya lubos na nakita ang pagkakahawig. Ang mga mata. Ang panga. Ang paraan ng pagtitig. Lahat. Napaupo siya. At sa loob ng maraming taon, unang beses siyang umiyak. Hindi bilang isang bilyonaryo. Hindi bilang isang negosyante. Kundi bilang isang amang nabigo. Anak Tahimik lamang si Marco. Maraming taon ng sakit ang namamagitan sa kanila. Hindi iyon mawawala sa isang salita lamang. Hindi iyon mabubura ng luha. Hindi iyon maaayos ng paghingi ng tawad. Lumuhod si Ricardo. Hindi mahalaga sa kanya kung sino ang makakakita. Hindi mahalaga kung gaano siya kayaman. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang ama na humaharap sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Patawarin mo ako. Tahimik pa rin si Marco. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Hindi mo alam kung ilang gabi akong umiyak. Napayuko si Ricardo. Hindi mo alam kung ilang beses kitang hinintay. Tumulo ang luha ni Ricardo. Hindi mo alam kung paano nagsakripisyo si Mama. Wala itong maisagot. Dahil totoo ang lahat. Dahil wala siyang depensa.
Dahil kahit may mga taong nagmanipula sa kanilang buhay noon, siya pa rin ang gumawa ng huling desisyon. Siya pa rin ang lumayo. Siya pa rin ang nagpabaya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ricardo sa probinsya. Sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon. Nakatayo siya sa harap ng lumang bahay. Mas maayos na ito ngayon. Ngunit naroon pa rin ang mga alaala. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Elena. Tumigil ang mundo. 20 taon. 20 taon ng sakit. 20 taon ng katahimikan. 20 taon ng mga tanong. Pareho silang napaluha. Walang galit. Walang sigawan. Walang drama. Pagod lamang. At katotohanan. Huminga ng malalim si Ricardo. Sorry. Iyon lamang ang kanyang nasabi. Dahil minsan, walang sapat na salita para sa mga pagkakamaling masyadong malaki. Unti-unting lumapit si Elena. Tinitigan siya. At sa wakas ay nagsalita. Hindi ko mababago ang nakaraan. Tumango si Ricardo habang umiiyak. Ako rin. Pero ayoko nang mabuhay sa galit. Napahawak si Ricardo sa kanyang bibig habang bumubuhos ang kanyang luha. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya sa kapatawaran. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may liwanag siyang nakita. Hindi sila muling naging mag-asawa. Hindi na bumalik ang dating relasyon. Napakaraming taon ang nawala. Napakaraming sugat ang naiwan. Ngunit natutunan nilang magpatawad. At minsan, sapat na yon. Makalipas ang 1 taon, unti-unting bumangon muli ang kumpanya. Mas malinis. Mas maayos. Mas tapat. At sa sorpresa ng marami, si Marco ang naging isa sa pinakamahalagang leader nito. Hindi dahil anak siya ng may-ari. Kundi dahil pinatunayan niya ang kanyang kakayahan. Isang araw, magkatabing nakatayo sina Marco at Ricardo habang nakatanaw sa lungsod. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Ricardo. Alam mo, anak Napatingin si Marco. Akala ko dati, pera ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Umiti ng bahagya si Marco. Ano ang natutunan mo? Napatingin si Ricardo sa malayo. Sa mga gusali. Sa mga tao. Sa mahabang paglalakbay ng kanyang buhay. At saka siya sumagot. Na ang pinakamahalagang kayamanan ay iyong mga taong kasama mo habang binubuo mo ang pangarap mo. At sa wakas, matapos ang 20 taon ng sakit, pagkawala, galit at paghahanap ng hustisya. Natagpuan din ng isang pamilya ang kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. Hindi perpekto. Hindi katulad ng dati. Ngunit totoo. At kung minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera na naipon mo. Kundi sa mga pusong nagawa mong ayusin bago mahuli ang lahat.